Magandang araw sa inyo. Itong kwento ko ay karanasan ko at ng kasamahan kong nurse sa trabaho. Isa akong attendant o yung nursing assistant at siya naman ay matagal ng nurse sa ospital na pinapasukan namin. Nung una, naikwento niya sa akin yung tungkol sa mga karanasan niya na hindi ko agad pinaniwalaan. Kasi nga, parang nagbibiro lang siya noon o nananakot sa amin. Hindi rin kasi ako mapapaniwalain sa mga multo. Tawagin niya na lang pala akong Mike. Itong kasamahan ko ay tawagin nating Ronnie. Palagi niyang nababanggit na may nakikita siyang kung ano-ano sa ospital na pinagdudutihan namin. Kahit nga araw-araw ay may nakikita at nararamdaman siya. Hindi naman namin siniseryoso kasi nga tatawa lang siya pagkatapos. Madalas araw ang duty namin. Pero nang may umalis na kasamahan namin na panggabi ay nagkaroon na rin kami ng graveyard duty. Hindi ako sanay magpuyat pero mas gusto kong mag-duty ng gabi kasi hindi gaanong busy di tulad ng pang-araw. Doon mas lalo ko siyang nakilala at nakasundo dahil palagi kaming magkasama kahit wala gaanong ginagawa. Kapag sabay kaming kumakain noon ay kung ano-ano ang kinukwento niya. May palagi raw siyang nakikitang babae na naka-uniform ng pang-nurse at nagugulat na lang siya dahil bigla-bigla na lang yung mawawala. Meron din kaming pasyente noon na isang matandang lalaki. Mahina na ito at hindi makatayo sa hospital bed niya. Kumbaga, naghihintay na lang ng araw niya. Nagulat na lang daw siya isang gabi na nakasalubong niya itong matanda na naglalakad sa hallway. Wala na gaanong tao sa hallway na yon. Mga bandang 12:00 na yon. Kaya tinanong niya kung saan ito pupunta at kung kaya na ba nitong maglakad. Hindi raw siya pinapansin nito at tuloy-tuloy lang yung matanda sa paglalakad at tilampasan pa siya. Nang lingunin niya yung matanda ay wala na ito sa hallway. Kaya pinanayuan siya ng balahibo nun. Pero mas kinilabutan daw siya nang makitang nilalabas na ng kwarto niya yung matandang lalaki na nakabalot ng puting kumot. Saglit lang daw ang lumipas nang maasalubong niya ito sa hallway at sigurado siyang hindi pa ito nakakabalik ng kwarto niya. Nang kausapin daw niya yung nurse na umasikaso dito ay nalaman niyang hindi na talaga ito makatayo kaya imposibleng makita niyang naglakad ito sa hallway. Halos ayaw na niyang mag-rounds mag-isa kapag gabing-gabi na. Akala ko nang-good time lang pero nang makita ko na parang nanginginig siya sa takot ay naniwala na rin akong may nakikita nga siyang kakaiba. Pero parang ako naman noon ang natakot na kasama siya. E paano ba naman? Bigla-bigla siyang natitigilan. Nung una, akala ko kung ano lang yung nakikita. Pero nang sabihin niya na may isang matanda na sunod ng sunod sa kanya ay medyo umiwas na ako sa kanya. Nakakahiyamang aminin pero natakot ako na makakita ng multo sa ospital na pinapasukan namin. Kasi talagang pag nasa graveyard shift ka, may oras talaga na mag-isa ka lang na maglalakad sa hallway o di kaya ay tulog ang mga pasyente pagpasok mo sa ward. Kung ano-ano yung naiisip ko nun, hindi naman kasi ako ganon sa bahay. Isang beses, mga bandang 2:00 yun, nagkaroon ng emergency sa isang room. Siyempre nagmamadali kaming pumunta. Itong si Ronnie, nung papasok na sa ward, bigla siyang napatingin sa isang direksyon sa sulok. Natigilan siya kaya bahagya ko siyang siniko. Medyo nagulat pa nga siya. Simula nun hanggang sa makalabas kami ng ward na yon ay hindi na siya muling tumingin pa sa direksyon na yon. Nang kakain na kami ay saka pa lang siya nagkwento. Ayoko na nga sana noon na magkwento siya pero ayoko ring ipahalata na kinikilabutan ako o naapektuhan sa mga kwento niya. Sa akin lang din naman kasi siya seryosong nagkukwento ng mga nakikita niya. Ang sabi ni Ronnie, nang papasok kami sa ward na yon na may emergency, may isang bata raw na nakatayo sa may sulok. Tapos, bigla na lang daw yun gumapang papunta sa ilalim ng higaan ng pasyente. Hindi na raw niya nakita hanggang sa lumabas na kami. Pero nang dumaan kami kung saan yung room na pinasok yung pasyente, andoon na naman daw yung bata. Tinanong ko pa siya kung seryoso ba siya sa mga nakikita. Baka kasi nananakot lang. Seryoso raw siya.
Pero yung mga nakikita daw niya ay parang hologram, yung walang muka o itsura, kaya hindi niya masabi kung harmless ba yon o hindi. Sabi ko sa sarili ay masasanay din ako sa kanya at saka hindi rin naman ako nakakakita, ba't ako matatakot? Pero isang araw noon, boss, wala si Ronnie. Kaya mag-isa lang akong nag-iikot at taga-assist ng mga bagong dating na pasyente. May mga kasama naman akong attendant pero hindi ko sila ka-close di tulad ni Ronnie. Hindi ko alam na mga oras na yon kung nang malikmata lang ba ako. Kasi boss, nang minsang magbanyo at manalamin, unang tingin ko sa sarili ay hindi ako. Saglit na parang wala akong nakita na mukha ko. Napahawak pa nga ako sa pisngi at napausot ng mga mata. Pagdilat ko ay refleksyon ko na ang naroon. Nanindig talaga yung balahibo ko at hindi na ako muling tumingin pa sa salamin ng banyong yon. Akala ko ay sa salamin ko lang mararanasan makakita ng walang muka. Nakaupo ako sa isang sulok, wala na gaanong gagawin. Nakatingin lang ako sa nurses station na medyo abala. Titig na titig ako doon na medyo tagusan dahil sa inaantok na rin ako noong mga oras na yon. Pero saglit ang tingin ko sa isang nurse na wala itong muka. As in wala talaga, boss. Hindi ko maaninag yung muka niya, pero pagkisap ko ay meron na ulit. Akala ko ay dala lang yon ng antok. Pero parang napapadalas na ang pagkakakita ko ng mga ganong klase na hindi ko maaninag sa unang tingin ang muka. Nagduda na rin ako na baka malabo na yung mga mata ko. Nang ikwento ko yun kay Ronnie, posibleng nahawaan daw niya ako ng third eye niya. Ang tanong ko lang, boss, kung pwede ba yun? Nakakahawa ba yung third eye? Pero sa tingin ko, hindi yung hawa tulad ng ilang sakit ang tinutukoy niya, kundi sa kakasama ko sa kanya, medyo na-adapt ko na o nasisense o nararamdaman ko na rin kung ano yung nararamdaman at nakikita niya. Parang ang biglang lumakas yung pakiramdam ko. Yung madali ko nang ma-identify kung haunted ba yung lugar o sadyang may negatibong enerhiya. Napapadalas na rin ang pagkagulat ko noon at pagpigil bigla dahil may nakita akong kung ano-ano. Pero nang matagal na kaming hindi nagkasama ni Ronnie dahil nalipat na ako sa day shift, nawala naman na yung ganong kababalaghan. Pakiramdam ko tuloy, nahawa ako ng pagkapraning ni Ronnie at hindi ng third eye niya. Kasi naman, nakakapraning talaga kapag may nakikita kang multo o anumang nilalang na alam mong hindi pangkaraniwan. Dahil nga doon ay nahilig na rin akong makinig ng mga kwentong kababalaghan. Ito lang, boss, ang kwento ko sa pinagdutihan ko. Hindi ko nasasabihin kung saan sa Quezon City itong ospital. Magandang gabi. Ako si Ricky, taga Isabela. Nung una ay hindi naman ako gaanong mahilig sa mga kwentong horror. Matatakotin din kasi ako nung bata pa. Pero nung magsimulang mag-pandemic at wala akong trabaho nun, ay naghanap ako ng ibang mapaglilibangan. Yung pwedeng mapainggan habang may ginagawa ako sa bahay. Marami na rin akong napainggan ng mga horror channels at isa nga ang channel nyo sa madalas kong napapainggan. Kaya sinubukan ko na rin magpadala sa email nyo ng karanasan ko nung binata pa. Nasa edad 21 pa lang ako nang pumasok bilang isang gwardya. Dating gwardya din kasi yung tatay ko kaya mabilis akong natanggap bilang kapalit niya. Nung una nga ay medyo nangangapapa ako at merong kaba, pero nasanay na rin. Ang hindi lang ako nasanay ay mag-duty ng panggabi. Inilipat ako ng amo ko sa warehouse nila. Meron kasi silang ilang pwesto ng hardware at binabantayan ko ang pinaka-warehouse nila. Sobrang ang laki nun at medyo malayo na sa mga kabahayan. Naatayo yon sa pagitan ng palayan. Nung una ay parang ayoko mag-duty doon. Bukod kasi sa malayo ay mag-isa lang ako. Sabi ko nga ay matatakutin ako at bata-bata pa ako nito.
Nakaramdam ako ng konting takot dahil nga first time kong maapag-duty ng gabi sa isang malaking property. Ang gagawin ko ay kailangan libutin yon at i-check ang bawat materyales kung maayos ba o nasa tamang lagayan. Ako din ang nagsasabi sa kanila kung ano ang konti na lang at wala na. Naging security guard at warehouse man nila ako nun. Kaya tinanggap ko kahit alanganin dahil tinaasan naman nila yung sahod ko at malaki na yon para sa katulad kong bata pa lang sa ganong klaseng trabaho. Hindi ko naman inaasahan na kapalit ng night duty sa malaking warehouse na yon ay isang kababalaghang hinding-hindi ko makakalimutan. Unang gabi ko pa lang ay kinakabahan na ako. Kakaiba kasi yung katahimikan. Ultimo paghinga ko at tibok ng puso ay maririnig. Nagugulat din ako sa mga konting kalansing. Bigla-bigla ring tumatahol yung mga asong ligaw kapag napapadaan doon. Yung parang may nakikita sila sa warehouse na hindi ko nakikita. Kaya kahit gustuhin ko mang makaidlip ay hindi ko nagagawa kasi maya't maya rin akong napapadilat sa ingay na hindi ko alam kung saan nanggagaling. Minsan naglibot ako sa loob ng warehouse, sobrang tahimik talaga. Kahit yabag ko noon ay iniingatan kong huwag maglikha ng ingay. Semento ang sahig kaya matunog ang yabag ko. Pero nagtataka ako kasi may ibang yabag pa akong naririnig bukod sa akin. Yung yabag na parang hindi masyadong inaangat yung mga paa, yung sumasadsad at kumakalansing. Napalingon ako. Maliwanag naman yung buong area maliban sa ilang sulok na hindi naabot ng liwanag ng ilaw. At hindi ko alam kung bakit pagdaan ko sa isang parte na medyo madilim, nagtaasan ang mga balahibo ko. Alam niyo yung diretso akong naglalakad. Pero sa gilid ng mga mata ko, may nadaanan akong naatayong tao. Patangkad siya na di hamak sa akin. Alam kong tao yung figura na yon, pero hindi ko nakita ang muka. Parang isa siyang bulto na kulay itim. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko na hindi ko agad nagawang lingunin. May dala akong flashlight. Hinanda ko rin yung dala kong batuta kung sakaling may masamang loob nang nakapasok. Marahan akong lumingon at bumalik kung saan yun nakita. Tinutukan ko ng flashlight yung parteng yon na madilim. Pero wala na yung nakita kong figura o bulto. Nilibot ko pa yung buong warehouse dahil baka nakaalis yon nang hindi ko napapansin. Pero wala talaga. Napaisip ako kung paano naman yun makakapasok nang hindi ko namamalayan. Unang-una, doble ang lock sa labas ng warehouse maliban sa lock din dito sa loob. Wala rin ibang daanan maliban doon sa main door na binabantayan ko. Pakiramdam ko ay nanlaki yung ulo ko at nagtayuan lahat ng mga balahibo sa katawan. Kaya dali-dali akong lumabas. Agad kong nilock yung pinto ng warehouse at bumalik sa pwesto at pinilit ko talagang kumalma. Inisip ko na baka namali lang ako ng tingin. Nakaidlip ako dala ng puyat at pagod sa pagbabantay. Narinig ko na lang na parang may nagbubuhat ng mga bakal at yero sa loob. Alam niyo yung nagkakalansingan at ang daming yabag ako naririnig na parang sobrang abala sila sa loob. Napatingin ako noon sa lock at kandado sa may pinto. Andun pa rin yun at hindi nagagalaw. Naghanap ako ng siwang na pwede kong masilip ang loob. Nang may makita ako noon, sir, ay agad akong sumilip. Ganun na lang ang pangingilabot ko dahil sobrang dilim sa loob, pero may naririnig akong gumagalaw ng materyales. Inakala kong mga daga o pusa nung una, pero hindi nila kayang galawin ang malaking bakal. At yun ang narinig kong nalaglag sa lagayan nito. Bigla akong napalayo nang marinig ko na may mga yabag na parang papalapit sa kinaroroonan ko. Mabibigat yung mga yabag. Hindi ako naagalaw sa sobrang takot. Pakiramdam ko parang may naadagan sa dibdib ko na sobrang bigat dahil halos hindi rin ako makahinga ng maayos. Bigla na lang tumahol yung aso. Gulat na gulat ako na parang bigla akong nagising sa malalim na panaginip. Doon nakatingin yung aso sa warehouse. Hindi ko alam kung ano ba yung tinatahulan niya, pero sigurado akong hindi ako. Nang tabugin ko yung ligaw na aso, lalong lumakas yung tahol niya at halos ayaw umalis. Lalo lang akong natakot.
Nang umalis na yung aso, biglang tumahimik ang paligid. Ganun na lang yung kilabot ko nang may bumagsak na kung ano sa loob ng warehouse. Napatingin ako at mag-aalas 3 na yon. Alas 6 pa yung out ko at gusto ko nang umuwi. Sabihin ng duwag pero hindi ko yun sinilip o tinangkang tingnan yung bumagsak. Naghintay ako ng mag-aalas 6 na halos hindi mapakali sa kinauupuan. Tiniis ko yung mga nararamdaman at naririnig ko. Hanggang sa dumating na yung kapalitan ko. Binuksan namin ang warehouse at sumunod na ako sa loob. Walang kung anumang bumagsak, sir. Lahat ay maayos, kaya mas lalo lang akong natakot sa nakita ko. Ilang duty ko pa na graveyard shift ang palaging may nangyayaring kababalaghan sa loob ng warehouse. Ang hindi ko kinaya ay yung parang may iba akong kasama tuwing madaling araw. Sa tuwing naiidlip ako ay parang may nagigising sa akin. Bigla-bigla lang din naririnig ko na parang may tumatawag sa akin mula sa loob. At higit sa lahat ay palagi na lang akong nananaginip na para bang may sumasakal sa akin kapag nakakatulog. Hindi na naging payapa yung isip ko nun. Nalaman ko pa ang dahilan kung bakit nag-alisan ang mga dating gwardya na naka-duty doon. Nang magpalipat ako sa araw at hindi pumayag yung amo ko, ay nagpasya na lang akong umalis. Malaki nga noon ang sahod ko pero hindi na naging tahimik ang gabi kahit na sobrang tahimik naman ang paligid. Buti na lang din matapos doon ay natanggap naman ako sa trabaho na walang kababalaghan. Sa ngayon ay nagninegosyo na ako at may sariling guard at personnel agency. Hello sa inyo, sir, at sa lahat ng mga nakikinig. Tawagin na lang akong Johnny, taga Samar. Alam nyo, simula nang may marinig akong mga kwento sa channel nyo about sa lugar namin dito sa Samar, medyo naengganyo na rin akong ibahagi sa inyo itong karanasan ko. Pwedeng merong maniwala, merong hindi rin, at sasabihin kalokohan lang ang lahat. Kahit sabihin nasa modern age na tayo, naniniwala pa rin ako na sa iilang lugar dito sa Samar ay meron pa rin gumagalang aswang, yung iba ay namumuhay lang ng tahimik at yung iba naman agresibo. Isa kasi ako sa nakakita at nakapagpatunay na meron talagang aswang. Isang delivery truck driver ang tatay ko. Panganay ako sa 4 na magkakapatid. Kapag walang pasok noon ay sumasama ako kay tatay sa pagde-deliver. Madalas gabi ang delivery niya dahil walang abala at traffic. Imbis na kumuha siya ng pahinante ay ako na lang daw. Binibigyan niya ako ng sahod. Nasa 15 pa lang ako nung mga panahon na to. Mahigit 2 dekada na rin ang nakaraan. Yung dinideliver ni tatay ay mga gulay. Minsan ay mga prutas din. Aalis kami ng mga bandang alas 11 ng gabi at makakauwi ng mga alas 2. Isang gabi, habang nasa biyahe kami, ay biglang sumama yung tiyan ko. Sumakto pa talaga na isang malawak na magkabilaang palayan ang nadaanan namin. Dahil hindi ko na talaga matiis ay napilitang huminto si tatay. Sinabihan niya ako na doon na raw ako sa may palayan magbawas. Humanap na lang daw ako ng panlinis na dahon. Kahit hindi ako sanay ay mas binubuti kong ilabas na yon. Naginhawaan naman ako pagkatapos. Nang patayo na ako, bigla na lang may malaking ibon na dumaan sa uluhan ko. Mabilis akong napayuko nun. Akala ko ay lulubayan na ako nito, pero bumalik yun at mukhang dadagitin talaga ako. Kaya muli akong napayuko. Napasigaw na ako kay tatay. Tumakbo na rin ako papunta sa truck. Mabilis naman binuksan ni tatay ang pinto at pinasakay na ako. Tinanong niya kung ano daw yung pabalik-balik sa uluhan ko. Sinabi ko sa kanya na malaking ibon. Para na daw yung tao sa laki. Hindi ko naman nakita kung ano yung itsura nun dahil panay ang yuko ko. Habang nasa biyahe na kami, Sir Bob, may bigla na lang bumagsak sa bubong ng truck. Doon mismo sa bubong namin.
Biglang napapreno si tatay at nagtanong kung ano yon. Sinabi ko na baka sanga lang ng kahoy. Pero wala naman kaming nadaanan na malaking puno na nakausli ang sanga sa daan. Maya-maya, narinig na lang namin ang parang nakakangilong pagkalmot ng matalim na bagay sa bubong. Madiin yon at nakaangilo talaga. Sabay pa kaming napatingala ni tatay na parang makikita namin kung ano ba yon. Panay ang kalmot ito sa bubong, kaya biglang napapreno si tatay. Narinig na lang namin na may pumagaspas na parang malaking pakpak. Sa unahan namin ay may nakita kaming ibon na malaki na para ding tao na may pakpak. Parang yun yung nakita namin sa may palayan at sinundan kami. Nang makita naming palayo na yon ay muling pinatakbo ni tatay ang truck. Binuksan ni tatay ang magkabilang bintana dahil biglang naging maalinsangan ang panahon. Sariwa at malamig ang hangin. Pero maya-maya lang ay biglang may sumamang amoy sa hangin. Akala namin ay minadaanan kaming tambak ng basura o di kaya nabubulok. Pero malayo na yung nilakbay namin at hindi pa rin nawawala yung masangsang na amoy na yon. Nang mapatingin ako sa labas ng bintana, bigla na lang may bumangga sa harap nun. Gulat na gulat ako dahil may bumulaga sa akin na hindi ko maintindihan, sir, kung tao ba o hayop. Kasi una kong kita ay may magulong buhok na parang nakatakip ang kalahating muka. Napalingon din si tatay at bigla niyang inapakan ng preno. Paghinto ng truck ay dinampot niya yung tubo na palagi niyang tinatabi at pinatabi ako. Sinubukan niyang itusok yun sa nilalang na nasa bintana, pero agad na itong lumipad palayo. Nanginginig ako sa takot at halos atakihin sa puso dahil sa nakita namin. Napapamura naman si tatay at mabilis na niyang pinatakbo ang truck. Hindi raw siya maapaniwala na may maghahabol sa aming aswang. Kung hindi raw siya nagkakamali, ay manananggal yung nakita namin. Tao daw talaga ang nakita at hindi lang bastang malaking ibon. Ang kinakatakot ko lang, Sir Bob, ay baka muli niya kaming abangan at may mangyari ng masama sa amin. Pero maayos naman naming na-deliver yung mga gulay. Lampas 2:00 na kami natapos sa pag-iikot ng gulay sa mga pwesto sa palengke. Naghanap muna kami ng mga kainan bago umuwi. Mag-3 yun nang magbiyahe na kami pa uwi. Nakatulog ako sa biyahe. Tapos nagulat na lang ako nang biglang huminto yung truck. Napapreno kasi bigla si tatay. Pagtingin ko sa may unahan ay may nakaharang na hindi ko maintindihan nung una dahil malaking ibon siya o tao na may pakpak. Naatiklop ito pero unti-unti niyang binuka nang huminto kami. Bumusina ng bumusina si tatay pero hindi ito umaalis sa daanan namin. Kaya muli niyang pinaandar ang truck. Hindi na nagdalawang isip pa si tatay kundi banggain na yung nilalang na yon. Pero nang malapit na kami ay bigla na lang itong lumipad palayo. Hindi nga kami makapaniwala ni tatay na makakakita kami ng ganong klaseng nilalang. Hindi ko alam kung anong eksaktong tawag doon, pero sabi ni tatay ay aswang daw talaga yon. Kaya sa tuwing doon ang delivery namin ay sinisiguro naming magdala ng pangontra tulad ng asin at itak. Minsan pa nga ay mga madaling araw na kaming umaalis para paaraw na kapag biyahe namin pabalik. Sana, sir, ay mapasama ninyo itong kwento ko sa channel. Aabangan ko. Magandang araw sa inyo, Sir Bob, at sa lahat ng mga listeners. Tawagin na lang akong Yuki, taga-Taguig. Itong kwento ay karanasan ng ate ko na dating call center agent. Graveyard shift ang duty niya at umaalis siya ng bahay ng 9 p.m. Mga 10 p.m. ang pasok niya at kailangan pa niyang mag-commute bago makarating ng office sa Makati. Second job na niya yon. Dati ay nagtrabaho siya sa isang kumpanya as customer service representative.
Umalis si ate sa dati niyang trabaho dahil mas malayo yon at palagi niyang sinasabi na parang may nakasunod daw sa kanya hanggang sa office nila. Panggabi rin siya nun. Kaso lang ay mas nahihirapan siya mag-commute at nilalakad lang niya ang mula sa amin hanggang labasan para sumakay ng jeep. Wala na kasing tricycle na bumabiyahe kapag gabing-gabi na. Akala namin ay okay na yung bago niyang trabaho. Pero ilang araw lang ang lumipas ay muli niyang kinuwento sa amin na sa tuwing naglalakad daw siya sa lugar namin ay parang may nakasunod sa kanya. Pero wala naman siyang nakikita tuwing lilingunin niya. Hindi naman daw ganun kadilim dahil maraming poste ng ilaw. Sinabi ko sa kanya na baka may stalker siya. Pinag-iingat nga namin. Sinabihan din siya ni mama na maghanap ng trabaho na pang-araw. Ayaw naman niya dahil nasanay na siya sa gabi at malaki ang rate ng graveyard shift. Minsan hinahatid din siya ni papa. Ilang araw naman siyang walang angal. Pero isang umaga nun, pagka-uwi ni ate, ay medyo balisa siya. Hindi siya kumain at tuloy-tuloy lang siyang pumasok ng kwarto. Sobrang sakit daw ng ulo niya. Kinahapunan, nung nagising siya, ay may kinuwento siya sa akin. Nakareceive daw siya ng kakaibang tawag. Ilang segundo daw na hindi nagsasalita. Nang tanungin niya kung sino yun, kung ano-ano raw ang sinasabi. Pero hindi raw niya makakalimutan yung boses na parang galing sa ilalim ng lupa. Binaba niya ang call. Pero maya-maya lang ay tumawag ulit yon. Tinawag daw siya sa pangalan niya kaya pakiramdam niya ay may nanditrip sa kanya. Nagpalinga-linga siya sa mga kasamahan pero lahat daw ng nakita niya ay mga seryoso namang nakafocus sa screen. Nabanggit daw ng caller na palagi niyang binabantayan si ate. Doon na raw siya nanginig sa takot. Sinabi niya yon sa TL nila. Nang i-check nila yung recording ay wala naman daw silang ibang narinig kundi ang pag-hello at pagtatanong ni ate. Doon na nagsimulang sumama yung pakiramdam niya. Kaya inakala ng mga kasamahan namin na may sakit siya kaya kung ano-ano ang naririnig. Nagpahinga raw siya sa sleeping quarters. Sobrang antok din daw noon ni ate kaya agad siyang nakatulog. Nagising siya kasi biglang lumamig yung paligid. Nakabukas yung aircon pero yung lamig ay yung nanunuot sa buto. Tapos parang may bumubulong daw sa kanya kaya agad siyang napadilat. Rinig na rinig daw niya ang boses nun. Agad siyang tinayuan ng balahibo. Tapos napansin niya na mag-isa lang daw siya doon. Pinilit niyang bumalik sa pwesto niya. Nang makatanggap siya ng call ay bigla na lang sumakit yung ulo niya. Unang narinig daw niya kasi ay yung boses ng taong nangungulit at kung ano-ano ang sinasabi sa kanya. Pero biglang nagbago daw yung boses at naging normal na boses na yon ng isang babae. Naging maayos naman daw ang tawag at pag-uusap nila ng customer pero hindi na umayos yung pakiramdam niya. Habang nasa MRT at jeep daw siya nun, pakiramdam niya ay may nagmamasid sa kanya. Pero sa tuwing ginagala niya ang paningin ay wala naman. Kakaiba daw kasi ang feeling niya. Nagtatayuan ang mga balahibo niya sa batok kaya alam niya na hindi normal yung feeling na yon. Sobrang bigat daw kaya nung pag-uwi ay diretsyong higa siya sa kwarto namin. At habang nakahiga at nakatulog, bigla na lang niyang naramdaman na parang may humihila sa kumot niya. Sunod doon ay parang may humawak sa binti. Napadilat siya. Kita raw niya ang buong kwarto pero hindi niya maigalaw ang katawan at ulo. Titig na titig siya sa iisang direksyon, sa sulok ng kwarto namin. May nakita siyang lalaking nakatayo doon. Hindi raw niya maaninag ang muka kaya hindi niya masabing si Papa yon. Parang nakatingin lang daw yon sa kanya. Nang susubukan daw niyang kausapin ay walang boses na lumalabas sa lalamunan niya. Gusto na nga raw niyang bumangon pero parang nanigas siya sa higaan. Nakita pa raw niya akong pumasok sa kwarto namin. Humihingi raw siya ng tulong pero parang hindi ko raw siya pinapansin o naririnig. Ang totoo ay nakita ko si ate na natutulog at diretso ang katawan. Gusto ko nga siyang gisingin nun pero yun ang pinakaayaw niyang gawin ko. Ang gisingin ko siya kapag natutulog siya.
Hindi niya kinuwento sa amin noon na palagi pala niyang nararanasan ng ganon, yung para bang binabangungot. Isang gabi daw na naglalakad si ate palabas ng kalye namin ay nakarinig siya ng sitsit. Nung una ay mahina lang yon, pero lumakas daw yon at paulit-ulit. Hindi raw talaga siya lumilingon. Pero hanggang sa makarating siya sa sakayan ng jeep ay doon pa lang tumigil yung pagsitsit sa kanya. Grabe yung kilabot na naramdaman niya nun. Lakad takbo na nga ang ginawa niya, lalo at wala raw siyang nakakasalubong o nakakasabayang maglakad. 2 beses daw na nangyari na naglalakad siya at may sumisitsit sa kanya. Nagsimula daw ang pagsitsit nang makalagpas siya sa isang malaki at matandang puno ng sampalok. Doon din daw nagsimula na naglalakad siya ng gabi at nakaramdam na parang may nakasunod sa kanya. Nakaramdam din daw siya ng kakaibang ginaw sa lugar na yon. Minsan nagsimba kami sa Quiapo. Nagtry lang kami na magpahula o yung binabasa yung palad. Hindi naman kasi kami totally naniniwala doon. Pero nagulat kami nang sabihin ng manghuhula na may matagal nang nagkaagusto kay ate. Palagi raw yung nakasunod. Hindi lang niya matukoy kung anong klaseng nilalang. Ang sabi lang niya ay iwasan daw ni ate na nagdalalabas pa ng gabi dahil dito malakas ang nilalang na yon. At baka hindi lang daw pagsunod-sunod ang kaya niyang gawin. Ayaw man naming maniwala pero nararanasan na kasi ni ate at halos hindi na siya makatulog ng maayos. Kaya pinasya niya na maghanap na lang ng trabaho na pang-araw. Hindi na rin siya umuuwi ng sobrang gabi na. Kapag ginagabi siya ay nagpapasundo siya kay Papa. Nagpagawa na rin kami ng pangontra noon sa Quiapo. Kahit papaano ay hindi na raw nakakaramdam ng kakaiba si ate matapos noon.